Fatima resign. Fatima resign. Fatima resign. Oh, hello Cruellas, mabuhay. This is Gaze Ortega and welcome back to my channel. Ayan na nga, isang linggo na ngayon ang pagre-reyna ng fake Miss Universe nating the ano ba tawag? The cooking show and the most cooked Miss Universe in the history, Fatima Bosch. Di ba? Isang linggo na siya ngayon. So, ang lahat ng mga hinanagpis ba ninyo, galit, puot, ano ba tawag doon, pangbubuisit ay na kamove on na ba? Actually ako, kinabukasan, nagkasakit ako. So, nag-move on na ako. Bakit ako mag-iisip ng pagka-Miss Universe ni Fatima ng bonggang-bongga? Pero still, sa isang linggo na yan, talagang maugong talaga ang usap-usapan na Fatima resign. Fatima resign. My gosh, iniisip ko ha. Pero nasabi ko na to sa live ko. Sabi ko, kung mag-resign si Fatima, kahit alam ko ha na binili nila ang corona, na hindi niya deserve ang corona, pero kung mag-resign siya, mapupunta yung corona doon sa first runner-up niya. Parang ayoko nang mag-resign si Fatima. Bakit mo gugustuhin? Okay na ako kay Fatima. Sabi ka, kasi single siya, dalaga. Walang masyadong hindi siya bilong sa inclusive. Kung magre-resign kasi siya, mapupunta kay Vina Singh ang Miss Universe, diborsyada. Tapos mukha na siyang talakito kasi nakagano na yung labi niya kasi sa sobrahan ng fillers. Tapos yung mukha niya parang bagong dextrose siya kasi namamaga lagi dahil sa botox. At saka naaaknas yung niya, yung mga makeup niya, nakakaloka. Pag hindi maganda ang haplas ng makeup ngayong araw, hindi talaga maganda siya. So, mas okay na ako kay Fatima kasi at least, 'di ba, Miss Universe siya. Yung si Vina kasi diborsyada, tapos reyna ng botox, tapos reyna ng naaagnas na siya. So, okay na ako doon kay Fatima. Feeling ko lang ha. So, kung si Atisa sana yung si Atisa sana yung first runner-up, ikakampanya ko talaga ng Fatima resign. Fatima resign. O, ganon. Kampanya ko yan araw-araw, oras-oras, minuto-minuto, at saka segundo-segundo. Pero kung si Vina ang papalit, ay, wish na bing! Congratulations na lang Fatima Bosch. Nakakaloka. O, diba? Pero hindi naman natin alam kung tatanggapin ba ni Vina ang halimbawa kung mag-resign, di o ba ang Fatima Bosch, ang ating fake Miss Universe, hindi ba tatanggapin ni Vina? Pero pili ko, ambisyosa din siya. Charot na. Ambisyosa din yun, kaya tatanggapin niya yung buong puso at hindi walang pag-iimbot at pag-iisip. Kaya wag na lang, okay na ako kay Fatima Bosch kaysa mapunta doon sa diborsyada. Okay, nakakaloka. So ngayon, kompleto na nga ang Big Six, ang bonggang-bongga. Kompleto na yung Korean nila. Ang Miss Universe, syempre, the very controversial Fatima Bosch. Ang Fatima Bosch, the fake Miss Universe, the cooking and Chinese na Miss Universe, ay congratulations na lang sa'yo. Wala na akong magagawa. Ayaw kong ipagsigawan na Fatima resign, B. Kasi sa totoo lang, mas hindi ko bet ang first runner. Charot lang. So, ayun na nga. Tapos, mayroon na tayong Miss World, si Opal ng Thailand. Meron na tayong Miss Earth, si Miss Czech Republic. Meron na tayong Miss International, si Colombia, si Katarina Duque. Tapos, meron na tayong Miss Grand International, si Emma Diglao. At of course, meron din tayong supranational, which is from Brazil. So, kompletos ricados na ang Alpha pageant sa mga queen nila, nakuha at nakronahan nila ang mga queen. So, nararamdaman na ninyo na si Fatima Bosch ang pinakatsaka sa lahat. Di lalo na kung si Thailand. Charot lang. At saka, nakakatuwa naman kasi
pag ikinukumpara-kumpara mo bagay yung mga pageant na nangyari sa Miss Universe, sa Miss World, sa Miss International, sa Miss Earth, maiisip mo talaga na walang kontrobersya itong Miss International, Miss Earth, at saka Miss World sa pagpili ng mga queens nila, no, ng bonggang-bongga. As in, talagang, pak! Wow, amazing, super deserving. Wala naman kung sinabing hindi naman deserving ang Miss Grand, pero syempre alam naman natin sa Miss Grand kung ano ang kalakaran talaga, literal na kalakaran talaga. Hindi, alam nyo na, ayoko na magsalita. So, para sa akin, kung ako ang tatanungin kung sino ang magagandang nanalong queen for sa Alpha 6 ng para sa akin yung ang pinakamagandang queen ay si Miss International, si Catalina Duque ng Colombia. Ang pupuryogobo sa itsura niya, no? Amazing talaga. Ang ganda-ganda. Tapos siguro sumunod sa akin si Miss Supranational, si Miss Brazil, or si Miss Earth. Ng bonggang-bongga. Pwede din si Miss Grand. Pero hindi mo iisipin si Fatima Bosch. Charot lang. Hindi papasok sa isip mo na si Fatima Bosch ay isang magandang queen for 2025. O, diba? Hindi lang dahil galit tayo, ha? Dahil sa totoo lang, least beautiful siya sa lahat ng bonggang-bongga, di ba? Kakaloka. May isip mo pa nga si Opal ng Miss World, di ba? Na maayos, matino, di ba? Pero hindi mo talaga maisip si Fatima Bosch ang one of the most beautiful queen ngayong 2025. Talagang ilalagay mo talaga siya sa dulo. Kahit siguro walang cooking show yung nangyaring pagkapanalo niya or walang hocus-pocus at saka mikos-mekos, hindi mo talaga siya iuuna doon sa sa level na most beautiful queen of 2025. Walang ganon. Congratulations talaga kay Catalina Duque ng Colombia. Mukhang ikaw ang most beautiful queen of 2025. Oh, di ba? Sa lang 'yon, sa taste ko, ha, ng bonggang-bongga. Ang feeling ko. So, tapos na halos lahat ang pageant na mga malalakas na pageant for 2025. So, looking forward na tayo doon sa 2026. Ay, may nakalimutan pa ako. Ang Miss Cosmos pa pala, hindi pa tapos. Miss Cosmos at saka Miss Charm, nakakaloka. Pero parang hindi naman ako excited. Pero marami naman silang fandom. So, tingnan natin kung matutuloy. Nakakaloka. Pero, looking forward ako sa 2026. Parang iwanan ko na ang 2025 ng puno ng kontrobersya at puno ng chismis at chika at drama sa Miss Universe at puro saya sa Miss Grand International at puro kagandahan lang dito sa Miss International, Miss Earth, Miss World at saka Miss Supranational. So ayun, so masaya naman ang pageant journey ngayong 2026, 2025. Congratulations sa lahat ng mga queens. So far, ang favorite queen ko is Catalina Duque talaga ng Colombia sa ang bagong Miss International 2025 talaga. And most hate ko na beauty queen for 2025 is Miss... Actually, wala naman akong hate. Hindi ko lang siya feel. Si Fatima Bosch nga ng Mexico, ng bonggang-bongga. Pero wag ka nang mag-resign, Fatima Bosch, parang awa mo na. Parang awa mo na, wag ka nang mag-resign. Okay na ako. Okay na ako kaysa sa diborsyada ang Miss Universe namin. Nakakaloka. Wala na ngang integridad, wala na ngang kredibilidad, tapos wala pang standards. Ay, Miss Universe, saan ka patutungo? Nakakalungkot. Chat lang. So, ayun nga. So, mas okay na walang integridad, kredibilidad, at eto, standards ang Miss Universe kaysa naman diborsyada ang Miss Universe. Charot lang. Kaysa naman divorsyada, tapos naaagdas pa yung Miss Universe. Okay na ako. Fatima Bosch,
galingan mo na lang, patunayan mo sa amin na deserve ka, kahit mukha kang matrona at maton pag maglakad, push mo lang, galingan mo na lang, patunayan mo sa buong universe, sa sanlibutan, o taray sanlibutan, na kahit na hindi ikaw ang public demand at saka public choice at saka gusto ng lahat, patunayan mo na mabuti kang tao, tapos magbigay ka ng kagandahan sa universe, magbigay ka ng kawang-gawa sa komunidad mo. Sa patunayan mo na lang, Ben. Pero huwag ka nang mag-resign, ha? Please lang! Please lang! Ayoko nang divorsyadang Miss Universe. Parang awa mo na, please, please. Patunayan mo na lang, gumawa, dahil marami ka namang pera, gumawa ka ng mga kawang-gawa para matabunan ang iyong kontrobersya sa iyong pagkapanalo. Ayan! There you go, guys. Maraming salamat kayo. Sino ang favorite Sino ang favorite beauty queen ninyo for 2025? Ngayon, sa Alpha 4 lang, wala kang pakialam sa iba. Huwag ninyong banggitin, hindi ko bet. Sa Alpha 4, sa Alpha 6 pageant na ito, Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth, Miss Supranational, at saka Miss Grand International. Sino ang mga favorite nyong queen so far? Comment down below lang kayo. At sino yung pinaka-hating nyo? Maraming salamat! This has been Gazel Ortega. Paalam!